Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, mag-update lang ako kung bakit nga ba wala pa kaming alaga ngayon na 45 days sa chicken broiler mga katips. At yun ay pag-usapan natin yan at magbibigay din ako ng tips mga katips. At yun, samahan nyo ako mga katips. At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, sa wakas nakapag-vlog na naman tayo mga katips. At pasensya na kayo, ngayon lang tayo nakapag-vlog mga katips. Alam nyo naman ay wala pa rin tayong alaga ngayon mga katips. Medyo 2 buwan na rin mga katips. At yun, mamaya pag-uusapan natin yan kung bakit nga ba. At wala pa tayong alaga ngayon mga katips. At yun, share ko lang sa inyo mga katips na po. Nagsisimula na ulit kami. Yan, sila tatay, sila mama ng pag-aalaga ng baboy mga katips. Ayan, inahin at patiner mga katips, kaya wala pa rin, no? At yun mga katips, share ko rin sa inyo, ito yung tira pa nung tayo nag-alaga nung last mga katips. Oh, ayan yung bansot. Ayan yung bansot mga katips na alaga nila mama, yung natira. Ngayon, ang timbang nito mga katips ay nasa 5 kilo na mga katips. So, ayan o, laki. Monster na siya. Talagang monster na siya. Yan ay pang sarili na lang mga katips. Hindi pa namin kinakakate ngayon kasi medyo sawa para tayo sa mga ganyan. Aba, gamitin na lang natin to sa mahal na araw. Sakasakali mga katips, no, kung magkakaroon tayo ng outing o swimming dyan. No? Yan, gagawin na lang natin yan. At marami na, yun, marami pa rin naman tayong mga alaga dito mga katips. Meron tayong mga dilahi, mga manok. Ayan mga katips, oh, mga dilahi. Yan, bago lang yan. May bumibili na yan mga katips. At dito, papakita ko sa inyo mga katips yung alaga naming baboy, no? Ito yung pinagpopokusan muna namin ngayon. Yan. Ayun yun, mga patiner mga katips. Ayan, patiner, may isang Tagalog. Yung isang Tagalog eh. Ayan, papakita ko sa inyo yung actual na mga alaga namin baboy mga katips. Yun mga katips, ayun yung patiner na dalawa. May isang dilahi at isang Tagalog mga katips. Yan, magkakaparehas lang sila ng laki. At ito naman yung inahin mga katips na mga anak na yan sa April. Pangalawang anak na niya mga katips, panganak. Yung unang panganak niya mga katips ay siyam, namatay yung 8. At ito yung natira mga katips dahil hindi kinaya nung inahin ito dahil sobrang lalaki. Sobrang lalaki kasi ng mga anak, dahil lang ginamit na pamamaraan para mabuntis siya ay yung turok mga katips, injection ng similya. Kaya medyo nahirapan siya sa panganganak dahil malalaki. Medyo malalahi kasi yung mga ganun mga katips. Kaya ngayon sa pangalawang try na pagbubuntis niya, ang ginamit naman namin yung natural mga katips na barako, no? Para hindi muna siya mahirapan kung sakasakali sa panganganak mga katips. Sana gumanda na po mga katips. At yun mga katips, na i-share ko sa inyo yung aming panimulang pag-aalaga ulit ng baboy mga katips. Yan, isang inahin at 2 patiner, isang dilahing patiner, isang Tagalog mga katips. Nakita nyo naman, magkaparehas na rin sila dahil puro na rin kasi yung pinapakain namin sa Tagalog ngayon mga katips. Pero ayun nyo naman, mas mura ang kilo ng Tagalog, kaya medyo konti lang kikitain natin doon sa Tagalog na yun kung puro ating papakainin. Pero okay lang yun mga katips, at least may kita pa rin tayo, no? At yan, tuloy-tuloy pa rin yung balak na sana mga katips na madagdagan pa ng 2 inahin, no, kung sakasakali para maganda yung kikitain at dire-diretso. Kasi mas maganda kasi mga katips kapag nagbababoy talaga inahin. Maganda alternate buwan-buwan o 2 buwan may nanganganak. Alam nyo naman ng isang inahin sa isang taon ay nanganganak siya 2 beses, no mga katips. Kung may 3 inahin ka, aba 6
6 na beses sa isang taon mga anak kung may 3 kang inahin mga katips. Laking bagay na nun, laking tulong nun sa pang-araw-araw na gastusin mga katips. Kaya magandang plano yung ganon. Kaya ngayon, hindi muna kami nagmamanok ngayon mga katips dahil wala tayong pampuhunan pa. Alam nyo naman, sa pag-aalaga ng broiler mga katips, hindi biro. Malaki din talaga ang ilalabas mo sa isang buwan na puhunan mga katips. Dahil ang puhunan sa 100 heads na pag-aalaga namin mga katips ay talagang pumapalo ng 15k. Doon, 15k na gastos. Ang kikitain naman natin doon ay 5 to 9, kaya 9k, depende sa pamamaraan na pagbebenta natin kung paano natin mapapalaki yung kita natin mga katips. Kaya ganon. Kaya ngayon tigil muna kami sa pag-aalaga. Dati alam niyo naman sa mga solid natin yan, talaga pinupush natin yung pag-aalaga ng broiler na mas mapalaki pa. Nagsimula tayo sa 50, 100, naging 120, 150, nagdarawandaan pa nga tayo ng mga katips sa sag-alternate. No, talagang tinatry natin mapalaki yung pag-aalaga natin para sa isang buwan alternate din yung pagbebenta natin para hindi diretso pa rin yung pasok ng pera na kahit kumikita tayo sa isang buwan ng kung makakadalawang harvest tayo kumita man lang tayo ng 15,000 ayos na. Ngayon nga, dahil nga sa ginulang tayo sa puhunan mga katips, ay tigil muna tayo. Talagang gagawa muna tayo ng pampuhunan. Kung sakasakaling maganda yung ianak ng inahin natin na kung mga anak siya ng 10 peraso mga katips, dahil ang bentahan kasi kayo ng kuleg ay nasa 4,000 to 4,500. Kung sa 10 malaki-laki, mayroon na rin, magkakaroon tayo ng pampuhunan para magsimula ulit tayo sa ating pagbo-broiler mga katips. Dahil ito ating kulungan, brooding cage natin para sa mga sisiw hanggang 14 days ay gigiba na. Pero itong ating pangmalakihan mga katips, medyo madumi lang talaga. Madumi talaga mga katips, ay hindi naman yan masisira dahil nakabakal yan. Bakal yan mga katips. Kumbaga ang papalitan lang natin dyan ay kawayan. Matibay naman, matibay pa yung mga kawayan natin. Talagang linis lang talaga para matanggal yung mga alikabok. Kaya wala tayong problema dyan. Ito na lang ang problema natin, i-referin yan. At wala naman tayong problema sa mga kahoy, marami tayong stock mga katips. Kaya yun lang, update sa amin. Pero gagawa pa rin ako ng mga content na para makatulong sa inyo, lalo na sa mga bago pa lang nag-aalaga mga katips. Marami pa naman ako nakatagong dyan mga content na hindi ko pa na-share o nagagawa ng video dahil pinag-aaralan ko pa para sure na talagang kung ano man yung mangyari ay ma-apply nyo sa pag-aalaga nyo mga katips. Talagang sabi ko nga sa inyo, bawat buwan na pag-aalaga ng broiler ay may iba-iba tayong mararanasan na senaryo na kayo mismo makakadiscover din mga katips. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan, at magbibigay nga rin para ako ng tips mga katips sa mga may alaga ngayon na 45 days dahil nga summer na, mainit ang panahon. Kung suggest ko sa inyo, pag maga, magbigay na po kayo ng electrolytes or dextrose powder para po maiwasan natin yung mga heat stroke. Kasi mapapansin nyo talaga, sobrang hingal. Saka gawan natin ng paraan para makatuka sila sa umaga o sa tanghali. Kasi puro tubig sila. Pag puro tubig sila, hindi babagal yung paglaki. Ngayon, gawan natin ng paraan. Kung pwede natin ibasain mga feeds, konti lang para tumuka sila, ay gawin natin mga tips, lalo na yung mga bansot pa. Yan, pero wag natin sanayin na ganon kasi minsan kasi hindi na uubos nila, nasasayang. Alam niyo naman, mahal ang feeds ng 45 days, 'di ba po? Kaya ganoon lang mga tips. At sa gabi, ibalik niyo na rin ulit sa vitamins na binibigay niyo, Vitamin Pro. Yung sa Vitamin Pro ganyan. Para naman continuous pa rin yung paglaki nila. Yan lang po mga diskarte pagka mainit ang panahon mga tips. At yun,
dito ko natatapos yung aking video mga tips. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips. At huwag po kayo mahiya magtanong mga tips sa ating comment section sa FB page JTips TV pa rin. Mag-comment lang din kayo doon or mag-PM kayo kung may katanungan kayo mga tips. Nagre-reply naman po ako at hindi ako nakakalimot mga tips. At yun, maraming salamat ulit at lagi ko sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat mga tips.